Tinamaan na ng kalasingan si Jade at pinatos niya ang hamon ng mga kaibigan na halikan ng lalaking naka-black suit. Halik lang pala eh. Sige, game. Confident niyang sabi habang pasuray-suray ang lakad patungo sa couch kung saan nakaupo ang lalaking nakasuit. Naroon sila sa isang bar sa Makati. Hi, Pogi. Nag-iisa ka ata? Sabi niya sa lalaki nang makaupo siya sa gawing kaliwa nito. I'm not alone. My friends are just around. Sabi nito habang nakayuko at nilalaro ang hawak na pulang kaheta. Uminom tayo. Binigyan niya ito ng isang bote ng beer mula sa mesita. Kinuha naman nito ang alak at tinungga. Binibilangan siya ng mga kaibigan kaya nagmadali siyang gawin ng task. Ibinalik naman sa kanya ng lalaki ang bote ng beer. Ubusin mo para sa akin. Anito. Tinungga rin niya ang natitirang beer. Bigla siyang nahilo at napakapit sa balikat ng lalaki. Saktong humarap ito sa kanya at aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Your lips taste so good, miss. Bulong nito at bigla siyang hinalikan ng tuluyan. Natukso naman siyang tumugon ngunit lalo lamang siyang nahilo at tuluyang nawala sa wisyo. Kinabukasan ay ginising si Jade ng sigaw ni Hazel. Ito ang kanyang roommate at kaibigan. Jade, late na tayo! Sabi nito sa bayugyug sa kanyang balikat. Napadaing siya nang kumirot ang kanyang sentido. Masakit ang ulo at katawan ko. Paano ako nakauwi? Dumadaing niyang saan. Basta, ang dami nangyari kagabi. May lalaking naghatid sa atin pa uwi. Nalasing ka ng husto eh. Nagmulat siya ng mga mata at sinipat ang oras sa kanyang cellphone na nasa mesita. Hala, 10:00 na! Bulalas niya at napaupo. Oo, at late na tayo. May group project pa naman tayo sa design department ngayon. Ani Hazel. Mauna ka nang pumasok. Oo na, ginising lang talaga kita. Bumangon ka na riyan, aalis na ako. Sinundan niya ng tingin ang paalis na kaibigan. Tatayo na sana siya nang mapatitig sa kanyang kaliwang kamay. May suot na siyang singsing sa gitnang daliri. May maliit itong diamond sa tuktok. Teka, bakit may suot akong singsing? Saan nanggaling to? Balis ang tanong niya sa kawalan. Bumalikwas siya at pumasok sa banyo. Naghilamos. Nang mahimasmasan ay pilit niyang inalala ang nangyari sa bar. Ano ba talaga nangyari kagabi sa bar? Ang alam ko lang ay hinalikan ako ng lalaking nakasuot. Mangiyak-ngiyak niyang maktol. Naligo na lamang siya. Pagsapit ng tanghali ay pumasok na sa trabaho si Jade. Humabol siya sa pasarang elevator na isang ginang lamang ang sakay. Titig na titig to sa kanya. Good afternoon po. Nakangiting bati niya rito. Ngumiti ito pero may curiosity sa muka. Tumingin to sa hawak na cellphone at muli siyang tinitigan. Iha, ikaw ba itong babae? Maya-maya ay tanong nito. Pinakita ang video na nasa cellphone nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sarili sa video kasama ang lalaki sa bar. Opo, ako nga po. Anya pagkuwan. Nawindang siya nang bigla siya nitong yakapin. I'm happy to meet you in person, my daughter-in-law. Sabik nitong sabi. Daughter-in-law? Shock niyang usal. Yes, I'm Andre's mother. Sinong Andre? Bulong niya. Excited ang ginang kaya hindi na siya narinig. Ano na nga pangalan mo, Iha? Nabanggit sa akin ni Andre na may girlfriend siya at ikaw pala yon. Malihim kasi ang anak ko. Buti nakasabay kita dito. Pagkuha na isabi nito. I'm Jade po. Anya. Okay, see you later, Jade. Sabi ng ginang nang humitong elevator. Sige po. Naunang lumabas ang ginang. Sumunod siya rito pero may distansya. Nang mapansin si Hazel ay hinabol niya ito. Beshi, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Anong nangyari kagabi sa bar? Sabi niya nang makasabay sa paglalakad ng kaibigan. Naalala mo bang pumayag ka sa hamon namin ni Janelle at Maxine? Nakahaligan mo ang lalaking nakasuit. Kaso, biglang nagkaroon ng eksena. Lumuhod sa harapan mo ang lalaki at nagpropose. Naroon ang mga kaibigan niya at nakuhanan kayo ng video at picture. Ikaw namang wala sa wisyo, tinanggap mo ang proposal ng lalaki. Ayun, nagkaroon ka ng singsing sa daliri. Napansin mo na ba? Kwento nito. Muli niyang tinitigan ang singsing sa daliri. Pagkuwan ay napalingon siya sa ginang na mother-in-law kuno niya. Pumasok ito sa opisina ng presidente. Hazel, kilala mo ba ang ginang na yon? Yung pumasok sa office? Tanong niya sa kaibigan sabay turo sa ginang.
Si Madam Valeria yon ang chairwoman ng kumpanya. Napamulagat siya sa pagkawindang. Chairwoman? Meaning, siya ang may-ari ng Elflora Fashion Incorporated? Oo, at balita ko, anak na niya yung bagong presidente kasi nag-resign na ang pamangkin niya na dating CEO. Natigilan siya nang mapagtanto na ang lalaking kahalikan niya sa bar ay ang bago nilang boss. OMG, I'm dead. Nanlulumong usal niya. Walang kibo siyang sumunod kay Hazel sa meeting room. Pagkatapos ng meeting ay pinatawag si Jade sa opisina ng presidente. Hindi na siya nagulat nang makita sa opisina ang lalaking kahalikan niya sa bar. Good afternoon, sir. Naiilang niyang bati nang makatayo sa harap ng lalaking naka-black suit. Have a seat first. Anito. Umupo naman siya sa silyang katapat nito. Hinubad niya ang singsing na suot at sana'y ibabalik sa lalaki, pero pinigil siya nito. Isuot mo ulit ang singsing, sabi nito. Ho? Hindi po ito para sa akin. Lasing tayo pareho kagabi at hindi totoo ang lahat. I apologize for my mistake, but I have a favor. Matiim niyang tinitigan ng lalaki. Sakalang niya napansin ang kagwapuhan nito. Anong favor, sir? Pagkuwan ay tanong niya. My mother assumed that you're my fiancé at mahirap bawiin yun. Kaya niya ako na-appoint bilang bagong presidente at CEO ng kumpanya ay dahil sa proposal ko sa'yo. I applied for this position, but my mother refused to trust the company to me. She gave me a condition. I need to get married this year. Nawindang si Jane. Ang ibig mo bang sabihin ay tototohanin mo ang proposal sa akin? Yes. Sandali, nahihibang ka na ba, sir? Kalokohan lang ang nangyari kagabi sa bar. At bakit mo pinakita sa mami mo ang video natin? Hindi ako ang nag-send sa kanya ng video, kundi ang pinsan ko na spy ni mami. Naroon siya sa bar. Gusto rin niya akong maupong bagong presidente kasi may ganid na kapatid si Daddy na gustong maangkin ng kumpanya. I want to protect the company, and I can't do this without a higher position. Please act like my real fiancé. I'll give you anything you want. Napaisip siya at naalala ang nakasanla nilang lupang sakahan sa probinsya. Kaya siya nakipagsapalaran sa Maynila ay upang matulungan ng parents niya sa gastusin. Hanggang kailan naman tayo magpapanggap? Anya pagkuwan. Hanggat kaya mo. Ano? So, wala tong expiration? Pasensya na kung nabulabog ko ang buhay mo. Pero desperado na ako eh. Wala ka namang boyfriend, hindi ba? Uminit ang bumbunan niya nang maalala ang nobyo. Kaka-break lang namin ng 5 years boyfriend ko. What happened? Isang engineer ang ex-boyfriend ko at nang na-assign siya sa malayong lugar, nagkalabuan kami. Last month, nagkita kami pero pinaalam niya lang sa akin na pakakasalan niya ang babaeng nabuntis niya. Ayun, wala nang patalastas, nakipaghiwalay ako. Ang walang yang yun, gusto na palang humarot sa ibang babae pa. Hindi pa tinamaan ng kidlat ng walang ya. Pumalatak na siya. Natigilan siya nang mapansing nakangiti ang binata habang nakatitig sa kanya. Uminit naman ang kanyang muka dahil sa hiya. Sorry sir, dumadal na ako rito. Anya. It's okay. You're free to confess. I will listen. Bakit ka nga pala nag-propose sa akin, sir? O sisa niya gawa ng curiosity. Umalon ang dibdib ng binata. I have a girlfriend and she's a model. Nalaman ko na may malaking offer siya sa isang fashion company sa Dubai. Nag-propose ako sa kanya kahapon pero tinanggihan niya. She chose her career over me. So, nag-break kayo? I didn't consider it a breakup. I just set her free. Pero kung hindi na siya babalik, hindi na ako aasa. Tatapusin ko ng relasyon namin na parang ako lang naman ang nag-e-effort. Pero mahal mo siya? Of course, she's my first love. Nagkakilala kami sa France kung saan ako nag-aral ng college. Hindi ba siya kilala ng mami mo? No. Bukod sa hindi ang tipo niya ang gusto ni mami na mapangasawa ko, karibal din niya sa fashion designing ang nanay ng girlfriend ko. Kung tinanggap sana niya ang proposal ko, paglalaban ko siya kay mami. Paano kung biglang bumalik ang GF mo at payag na siya magpakasal sa'yo? That's impossible. 5 years ang kontrata niya sa Dubai at matagal na niya yung pangarap. Makipag-break ka muna sa GF mo bago ko patusin ang offer mo sa akin, sir. Anya. Hindi siya sumasagot sa mga chat at tawag ko. Kawawa ka naman pala, sir. Pero ayoko sumabit sa problema mo kaya ayusin mo muna. Tumayo na siya at sana'y lilisan. Wait. Pigil ng binata.
Hinarap naman niya itong muli. Sir, hindi biro ang pabor na hinihingi mo. Ipapakasal tayo ng mami mo. Ni pangalan mo nga ngayon ko lang nalaman. Okay, ganito na lang. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Magpapasya ako na hiwalayan ng girlfriend ko. Sige, narito lang naman ako sa kumpanya nyo. Nagtatrabaho bilang fashion designer. Since narito ka na rin, bigyan mo ka ng kompletong detalye ng identity mo. Okay, I'm Jade Santa Rosa, 26 years old, single, tubong Nueva Ecija. Pangalawa sa 3 magkakapatid. Nagtapos ako ng BS Tourism pero nag-aral ng fashion design. May 1 buwan pa lang ako nagtatrabaho rito at ipinasok ako dito ng kaibigan kong si Hazel. Designer din siya. Pakilala niya. Thank you for the details. I'm Andre Laveste anyway. Hindi naman nalalayo ang edad natin. I'm 30 years old. Nagtapos ako ng architecture sa France and also studied business management. Nako, architecture? Kapatid yun ng engineer. Tumawa siya ng pagak. Anong problema sa pagiging architect? Tumikwas ang isang kilay nito. Wala naman sir. Medyo na-trauma lang ako sa propesyong katulad ng engineer na nakakarating kung saang lugar at posibleng makatagpo ng bagong kalaguyo. Napailing si Andre at napangiti. I like you, prangka at medyo naughty. Hindi naman ako katulad ng ibang architect na nagtatagal sa ibang lugar. May sarili akong construction company na naipundar mula sa ipon ko. May tauhan ako na gumagawa ng trabaho sa labas. Gusto ko kasing mag-focus sa office at matutukan tong pinakamalaking negosyo ng pamilya namin. Wala naman kasing ibang tutulong sa mami ko kundi ako. My father died because of lung cancer 2 years ago. I have stepsister sa father's side pero nakatira siya sa France. May pamilya na. Kinuha lang niya ang shares na iniwan ni daddy. Napahaba na ang kwentuhan nila ni Andre kaya napaupo muli siya sa tapat nito. Hindi naman kita hinuhusgahan dahil sa propesyon mo. Ako lang tong may problema kasi hindi maganda ang experience ko sa ex kong nagloko. Anya. Okay lang yan. Malalagpasan mo rin ang trauma. Salamat. Pero naubos na ang oras ko rito. Baka mapagalitan ako ng team leader namin. Apila niya. Nasipat naman ng binata ang suot nitong relong pambisig. Bumalik ka na muna sa trabaho pero iwan mo sa akin ang contact number mo. Inabutan siya nito ng kapirasong papel at ballpen. Sige, magpakilala ka lang kung magte-text ka kasi umiiwas ako sa unregistered number. Anya habang nagsusulat sa papel. Okay, sige. Bigyan na rin kita ng calling card. Kinuha niya ang card na inabot nito. Babalik na ako sa trabaho, sir. Paalam niya. Tumango lang ang binata. 1 linggong hindi nakita ni Jade si Andre pero 2 beses na siyang inimbita ng ina nito sa hapunan. Biyernes ng gabi ay muli siya nitong niyaya pero sa bahay naman ng mga to. Hindi pa rin ba bumabalik si Andre, iha? Tanong ng ginang habang kasalo niya ito sa hapunan. Naroon sila sa indoor garden ng mansyon nito. Hindi pa po ata. Sagot niya. Wala naman kasi siyang alam kung nasaan ang binata. Nahihiya siyang pangunahan itong tawagan. Sabi niya 2 araw lang siya sa Dubai dahil pipirma siya para sa partnership ng isang fashion company. Sa Dubai? Napaisip siya at naalala na nasa bansang yun din ang girlfriend ni Andre. At speaking of Andre, bigla na lang itong sumulpot at may bitbit na isang maliit na pulang kahon. Hi mom. Bati nito sa ina sabay halik sa pisngi ng ginang. Anak, mabuti naman dumating ka. Pinag-uusapan ka lang namin ni Jade. Ani Valeria. Inilapag nito ang muting kahon sa lamesa. Hi, how are you? Pagkawa na ibati nito sa kanya. Hindi natuloy ang pagsimsim niya ng wine nang bigla siyang halikan ni Andre sa pisngi. Lumuklok ito sa katabi niyang silya. Okay lang ako. Nauutal pa niyang turan. Lalo lamang siyang natense nang akbayan siya nito. Hindi mo ba ako na-miss? Ibinaba niya ang kanang kamay at pasimpleng tinapik sa hita ang binata. Inalis naman ito ang kamay sa kanyang balikat. Si Valeria ang sumagot sa tanong ng anak nito. Siyempre na-miss ka ni Jade. Nakailang tanong siya kung kailan ka uuwi. Hindi ka ba tumatawag sa kanya? Anito. Nabaling ang atensyon ni Jade sa ginang. Totoong nagtanong siya tungkol kay Andre dahil nagtataka siya kung bakit wala itong paramdam. Pasensya na. Magkasunod ang appointment ko abroad kaya wala na akong time hawakan ng phone ko. Ani Andre. Binuksan na nito ang kahong dala na fruitcake pala ang laman. Kailan naman ang kasal niyo? O sisa ng ginang. Nagkatitigan pa sila ng binata. Si Andre na ang sumagot sa ina.
About the wedding, hindi pa namin napag-uusapan ni Jade ang date, Mom. Marami rin siyang project sa new fashion brand. Ako naman nag-a-adjust pa sa kumpanya kaya hindi madaling isingit ang kasal. Anito. Umalon ang dibdib ng ginang at napasimsim ng wine. Wala namang problema basta siguradong ikakasal kayo bago matapos ang taong to. Isa pa, nag-aapura ang relative investors natin mula sa side ng daddy mo, iho. Nag-aalala lang sila na baka hindi ka talaga capable as the company's heir. Pansin kasi nila na mas nakafocus ka sa construction company mo. Alam mo naman sa side ng daddy mo, family matters. At ang pagkakaroon ng sariling pamilya ay sukatan ng pagiging responsableng leader maging sa negosyo. Naiintindihan ko po, Mami. Hindi ko kayo bibiguin. Kahit hindi ko gamay ang fashion industry, sisikapin kong aralin to. Marami rin ako natutuhan sa inyo. Mabuti naman, anak. Malaki rin ang maitutulong sa atin ni Jay dahil inaral niya ang fashion industry. At saka total package na siya. Maganda na, matalino, talented, at masarap kausap. She came from a religious family. Kwento niya, pastor ang tatay niya at social worker ang ina na nagsisilbi rin sa simbahan. Ilang na ilang si Jay dahil sa papuri ng ginang. Nabaling ang tingin niya kay Andre na nakangiting nakatitig sa kanya. Huwag mo akong titigan na parang gusto mo akong lusawin. Pabulong niyang sabi sa binata. Lumapad pa ang ngiti ni Andre. I can't control my eyes. The way my mom cherishes you, I could imagine how beautiful you are inside. Anito. Mahina siyang tumawa, maitago lamang ang pamumula ng kanyang muka. Kinuha niya ang nag-iisang cherry sa ibabaw ng fruitcake at isinubo sa binata. Ang galing mo palang umarte. Parang totoo ah. Bulong niya rito. Kinain naman ito ang cherry pero nakatitig pa rin sa kanya. Are you affected, fiancé? Anas nito. Tumikwas ang isang kilay niya at pilit dinidistract ang sarili. Hindi pwedeng madala siya sa acting ni Andre. Mukhang masarap tong cake. Tikman na natin. Sabi niya. Kumuha siya ng bread knife at hiniwa ang cake. Pagkatapos ng hapunan ay pumayag si Jade na ihatid ni Andre sa tinutuluyan niyang apartment. Ano na balita sa girlfriend mo? Tanong niya nang tinatahak na nila ang kalsadang buhol-buhol ang traffic. Usad pagong na sila. Shane refused to meet me when I visited their company in Dubai. Wala pa rin siyang sagot sa chat ko. Anito. Paano yan? Maghihintay ka pa rin ba? I will not waste time waiting for a woman who ignores me. I made up my mind. Nagsend na ako ng message kay Shane at sinabing tinatapos ko ng relasyon namin. Tinitigan niya ang binata. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya at lungkot. What if bumalik siya? Nothing will change. Hindi na basta mababago ang sitwasyon, Jade. Natuklasan ko ang isa sa dahilan kung bakit atat si Mami na mag-asawa ko. It's because she was diagnosed with stage 3 breast cancer. Nakita ko ang latest medical record niya. Nawindang siya. Bakit hindi niya sinabi sa'yo? Baka ayaw lang niya ako mag-alala. Nagpapagamot ba siya? Yes. Next week ipupunta siya ng US para dun magpagamot. Nalaman ko lang to sa kapatid niyang nurse. Nilamon si Jade ng lungkot nang maalala ang kanyang ate na namatay sa ovarian cancer. Yun ang dahilan kung bakit naisanla ang lupang sakahan nila. Nawala ang ate niya na hindi sila okay. Are you okay? Maya-maya ay tanong ni Andre. Napapasinghot na kasi siya dahil sa pagluha. Naalala ko lang ang ate kong namatay. Anya. Ilan nga pala kayong magkakapatid, Jade? 3, lalaki ang bunso at nag-aaral ng college. Anong kinamatay ng ate mo? May malignancy sa matres niya. Late na nalaman. May asawa siya pero hindi nagkaanak. Guilty ako kasi bago siya namatay, may pinag-awayan kami. Sinira akong paborito niyang gown at ginawang ibang design ng damit. Nung namatay siya, ako mismo ang nagtahi ng gown niyang suot. Hindi pa rin ako makamove on sa pagkawala niya kasi humagulgol na siya at hindi tinapos ang kwento. Inihinto ni Andrea ang sasakyan at biglang lumapit sa kanya. It's okay. Iyak mo lang yan, Jade. Anito habang kulong siya sa yakap nito. Umiyak naman siya sa matipuno nitong dibdib. Pasensya na. Bidasa ako ng damit mo. Anya nang mahimasmasan. Dumistansya rin siya. Ayos lang. Mas mabuting umiyak ka kaysa kimkimin ng bigat sa dibdib. Relate ako sa'yo kasi ganun din ako sa daddy ko. I ignored him and kept pursuing my desire until he passed away. Nasa France ako nung namatay siya. Dala ko pa rin ng guilt at narealize ko
na hindi dapat natin binabaliwala ang mahal natin sa buhay, lalo na sa oras na may hinihiling sila. Minsan kasi, sign na to na malapit na silang mawala. Bumalik din si Andre sa pagmamaneho. Tama ka. Kaya ngayon halos oras-oras kong kinukumusta ang parents ko sa probinsya. Lahat ng hiling nila binibigay ko. Kaya ako nagtrabaho rito ay para matulungan silang makaipon ng pera, pantapos na isanla naming lupang sakahan. Magkano ang sanla? Pagkuha na itanong nito. 1,200,000. May ibang pinagkakakitaan pa bang parents mo? Regular ang trabaho ng mama ko sa orphanage. Ang papa ko ay sa lupain namin na isanla nakikisaka sa tuwing walang misa sa simbahan. Babayaran ko ang lupa nyo at magkakaroon ka ng monthly salary na 60,000, Jade. Nalalaki ang mga matang tumiti siya sa binata. Para saan ang salary? For being my fiancé. Naobligan na kita kaya kailangan, worth it ang kapalit ng effort mo. Magpoprotesta pa sana siya ngunit naalala niya ang mommy ni Andre. Seryoso ka na ba talaga sa pagpapanggap natin? Baka mahirapan ka lalo't mag-a-assume mong mommy mo na ikakasal talaga tayo. Nandito na tayo, Jade. Wala pa akong maisip na ligtas na paraan para matakasan to. We're both single now. Napag-aaralan naman ng love. Sure ka na ba na break na talaga kayo ni Shane? Nasin lang niya ang chat ko. Kung dead mo pa rin siya, meaning tanggap niya ang desisyon ko. Kahit pa bumalik siya, hindi na magbabago ang sitwasyon. Panay yung buntong hininga ni Jade. Nawala na rin siya ng choice dahil kailangan din niya ng pera. Payag na ako sa fake relationship natin. No strings attached. At ayaw ko rin munang pumasok sa seryosong relasyon. Anya. Tumawa ng pagak si Andre. I'm okay with that. Magaling ka naman sigurong umarte. Medyo. Mas magaling ka kasi paniwalang-paniwala ang mami mo na sweet tayo. Effective ba ang acting ko? Ramdam mo ba ang kilig? Tumabang ang kanyang ngiti nang mapagtanto na mabilis pa rin siyang kiligin. Kahinaan talaga niya ang lalaking pilyo pero malambing. Paano ako kikiligin? Alam ko namang peke ang effort mo. Anya, pinabulaanan ng katotohanang apektado naman talaga siya ng kilig. Oo nga pala. Mahirap pakiligin ng babaeng broken-hearted. Pero natural ang acting mo Ganyan ka ba sa totoo mong girlfriend, sir? Huwag mo na nga akong isur pag tayong dalawa lang. Pero honestly, I'm not showy when it comes to my feelings. Unless close ka na ng tao. Kami ni Shane, bihira magkaroon ng quality time dahil parehong busy. Nakakarating din siya ng ibang bansa dahil sa modeling career niya. Mahilig siyang sumali sa beauty pageant. Masasabi ko na mas marami akong effort sa relasyon namin. Ilang taon na pala kayong magkarelasyon? Tumagal na 3 taon ng relasyon namin. Architect din si Shane at naging magkaibigan kami since college. Niligawan ko na siya noon pero hindi niya ako sinagot. Nung naging part-time model siya ng kampanya namin, muli ko siyang niligawan at sinagot niya ako. Mas matagal pa rin pala kami ng ex ko. But he's still not contented. Tumawa si Jade na may sarkasmo. Wala naman sa tagal ng relasyon para masabi mong forever mo na makakasama ang isang tao. Minsan nga yung mas matagal, yun pang hindi nagkakatuluyan. Siguro dahil may kulang o nawala na ang love. Depende rin. Kung naisip mag-cheat ng partner mo, wala tayong magagawa. May gigil niyang sabi. Napatawa ang binata. Ang sexy ng tawa nito kaya napako ang titig niya rito. Napangiti si Jade. Nasaktan ka ba nung tinanggihan ni Shane ang proposal mo, Andre? Seryosong tanong niya. Oo, pero may mga realization ako habang iniisip ang nangyari. Nung gabing naglasing ako sa bar, para akong na-hallucinate. And someone approached me and told me some facts about relationship. Maybe it's my alter ego. Humagalpak si Jade ng tawa nang makarelate sa binata. Pareho tayo. Ilang gabi naman ako na naginip at kausap ang replika ko sa salamin. Sabi sa akin, the more na kumakapit ako sa relasyong ikaw lang ang nagbubuhat, the more na masasaktan ka kasi lalo itong bumibigat. Hindi nila namalaya na nakarating na sila sa apartment na tinutuloyan ni Jade. We're here, but can we talk more? Ani Andre. Bakit? I feel better while talking to you. You're relieving my stress and tiredness. Natitigilang tumitig siya rito. Ano naman ang pag-uusapan natin? Let's talk about something else. Tell me about your family. Okay. Nagkwento naman siya. Palitan sila ng kwento hanggang sa inabot ng 9:00 ng gabi.
2 linggo ang lumipas dahil nasa US ang mami ni Andre, hindi obligadong umarte ni Jade bilang fiancé ng binata. Pero tila tadhana na ang gumagawa ng paraan upang magkalapit sila. Cash ko na ibibigay ang 1.5 million para sa'yo, para hindi ka na mahirapan. Sabi ni Andre nang makaharap niya ito sa opisina nito. Bakit may sobra? 1 milyon na nga usapan natin ah. Takang saad niya. Tumayo ang binata at inabot sa kanya ang itim na handbag. Baka may ibang paglalaanan ka pa ng pera. Hindi naman to utang kaya huwag kang mag-alala. Kinuha niya ang bag at sinilip ang laman. Maraming bundle ng pera ang laman niyon. Sigurista ka ah. Nilakihan mo pa ang pera para mahirapan akong tumakas, no? Tumawa ang binata. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan, Jade. Mas malaki ang benefits ko sa relasyon natin kaya kulang pa yung pera kung tutuusin. Pero dapat may contract tayo. Para saan pa ang contract? In case magbago ang isip mo o isip ko at baka magkagulo. Mahirap na baka mag-away tayo at bigla mo akong singilin ng milyones. Ayokong madehado. Nonsense ang contract, Jade. Pahihirapan lang tayo nun. Mag-enjoy muna tayo sa ganitong setup. Ang mahalaga, may positive impact tayo sa paglaban ni Mami sa cancer. Sige, para sa mami mo. Inilahad niya ang kanang palad kay Andre na daglinit ang dinaop. Kailan ka ba uuwi ng probinsya? Pagkuha ni tanong ng binata. Sa Sabado, kasi day off ko at walang pasok sa linggo. Sasama ako. I want to meet your parents. Ano? Nataranta naman siya. Bakit parang takot ka? Hindi ko pa kasi nasabi sa parents ko na may bago akong nobyo. Magtataka sila kasi ang bilis ko namang nakahanap ng kapalit. Sinabi ko pa naman na hindi pa ako magbo-boyfriend. Kung hindi ka pa handang ipakilala ako, sabihin mo na lang na katrabaho mo ako at kaibigan. Noon kang maniniwala sila, unless sasabihin ko na bakla ka. Kasi aware sila na marami akong kaibigang bakla. Are you kidding? Nangunot ang noo ng binata. Humagalpak siya ng tawa dahil sa reaksyon nito. Joke lang, boss. Ikaw naman, parang guguho na ang mundo mo riyan agad. Sabihin mo na lang na boss mo ko at sumama ako para maghanap ng lupang bibilhin. Naaliw naman si Jade sa ideya nito. Sige, ganun na nga lang. Then after a month, babalik tayo at sasabihin boyfriend mo na ako. Tumabang ang kanyang ngiti. Hindi ka lang magaling umarte, Sir Andre. Magaling ka ring humabi ng storya. Nakaisip ka na kaagad ng susunod na eksena, ha? Writer ka ba? Hindi na nagkomento ang binata at panay ang tawa. Let's have lunch first. Maya-maya ay paanyaya nito. Inakbayan pa siya. Sumama naman siya rito palabas ng opisina. Nalibang na sila sa kwentuhan at natigil lang nang makarating sa lobby. Nahuli sila ng mga empleyado na nagtatawanan, magkahawak kamay pa. Ang bilis nilang naghiwalay. Lunch break na, bakit gumagala pa kayo rito? Sabi ni Andre sa mga empleyado. Seryoso. Kanya-kanyang rason ang mga empleyado. Mauna na ako, sir. Paalam naman ni Jade sa binata. Wait. Pigil nito sabay hawak sa kaliwang kamay niya. Uminit na ang mukha niya nang mapansing hinabol sila ng tingin ng mga empleyado. Pumasok na sila sa elevator. Sir, hindi alam ng ibang empleyado mo ang relasyon natin. Ano na lang ang iisipin nila sa akin? Pabulong niyang sabi. Just ignore them. Wala naman silang alam sa private life ko. Kaya wala silang masasabing negatibo. Ilang beses lang nila akong nakita rito noon. At kilala nila si Shane bilang model at naging girlfriend ko. Kahit na, ako pa rin ang lalabas na masama. Relax, hindi ka mapapahamak. My mom already announced my upcoming wedding at pinagkalat na niya kung sino ang fiancé ko. Hindi mapakali si Jade at kumalma lang ng banayad nang napisil ng binata ang kanyang kamay. Hindi siya nito binitiwan kahit may pumasok na 3 babaeng empleyado sa elevator. Ibang aura ngayon ni Sir Andre, no? Mas masaya siya at mukhang walang stress. Bulong ng isang babae sa harapan nila. Pasimpleng sinisipat sila ng mga ito. Oo nga, sila na ba ni Jade? Sabi naman ng isa pa. Sila na ata. Baka matagal nang hiwalay sina Sir Andre at Shane. Nasa Dubai na kasi si Shane, di ba? Wika naman ng isang payat na babae. Tumigil lamang ang mga ito na tumikim si Andre. Anong gusto mong lunch, sweetheart? Maya-maya ay tanong nito kay Jade. Tulalang natitigan ito ni Jade. Hindi siya kaagad nakakibo dahil sa biglang pagsikdo ng kanyang puso. Kahit ano, basta masarap. Turan niya pagkuwan.
May restaurant na pinsan ko malapit dito. Doon na muna tayo kumain. Ikaw ang bahala. Nang huminto ang elevator ay magkahawak kamay pa rin silang lumabas. Nasa lubong pa nila sa lobby si Hazel. Aware na ito sa relasyon nila ni Andre. Kumusta ang trabaho mo sa design department ng kumpanya, Jade? Tanong ng binata nang lula na sila ng kotse. Magkatabi sila nito sa upuan at ito ang driver. Medyo mahigpit ang competition sa area ko kasi more on adult fashion ang hawak namin, which is marami talagang magagaling na designer. Hindi maiwasan ang enggitan at lamangan. Bilang bago sa team namin, option lang ang designs ko. Anya. What do you mean by option? I mean, kahit mas maganda ang design ko, pinapriority pa rin ng team leader namin ang mas nauna sa akin at marami nang naipasang designs. Pero ikaw ang designer na tropical casual attire, di ba? Oo, pero hindi siya natutukan kasi hindi priority. That's unfair. Our company is selling fashion wear, not a designer. Sa katatapos na meeting ng board, nagkaroon ng presentation ng bagong designs na damit at nag-stand out ang design mo. Once nabigyan to ng magandang promotion, alam kong maraming mahihikayat lalo ng mga teens. Kumibit balikat si Jade. Sinabi rin yun ng design editor ko at dahil hindi siya ang head ng department, wala siyang say. No, I will schedule a meeting with the design department tomorrow to discuss the issue. Naging busy ako last week kaya late ko na napansin ang skills mo. Napag-usapan ka ng board member sa meeting kaya na-curious ako at sinilip ko ang previous works mo. Napatitig siya sa binata na may paghanga. Salamat sa tiwala, Andre. I know my worth as a designer, pero wala tong chance na ba-discover ko na sa maling management ako. Kumislot siya nang hawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. I believe in you, Jade. Sa kwento mo pa lang na bata ka pa lamang ay gumagawa ka na ng damit ng manika, humanga na ako. That's a rare talent and a gem in the fashion industry. My mom said that she saw herself in you, and she believes that you can be the best designer in your generation. Anito, lalo lamang siyang kinilig sa papuri ng binata. Hindi ko inaasahang may malalim ka ring insights pagdating sa fashion. Of course, I'm a designer too, sa ibang kategory nga lang, and only we understand the struggle. Oo nga pala, isa kang architect. Ang totoo mahilig din ako mag-design ng bahay, lalo na ng interior designing. Kaso, mas magastos ang pag-aaral ng architecture. You can still pursue your dream, Jade. I'll help you. Napangiti siya. Okay na ako sa fashion designing. Mas nag-e-enjoy ako. Okay, pero pag nagbago ang isip mo, sabihan mo lang ako. Pagdating sa restaurant ay nasurpresa ang dalaga dahil ang init ng pagsalubong sa kanila ng pinsan ni Andre. Zion nga pala, Jade. Siya ang owner ng restaurant na pinsan ko sa mother side. At siya ang kumuha ng video at picture natin sa bar noon. Pakilala nito sa pinsan. Hello, Jade. Mas maganda ka ngayon blooming. Mukhang naka-move on ka na sa heartbreak Nakangiting bati ni Zion. Uminit naman ang kanyang mukha dahil sa pagkailang. Nice to meet you again, Zion. Anya, iginiya sila ng binata sa pribadong dining room. I'm courting your friend. Sabi nito. Sinong friend? Napatikwas ang isang kilay niya. Si Maxine. Nagkakilala rin kami sa bar noon. Talaga? Kaya pala pinupersona ni Maxine ang modeling ngayon? Mukhang inspired siya. Actually, I'm supporting her. Nice. Makikiupo rin sana si Zion sa harap ng lamesa nila pero pinigil to ni Andre. Bakit insan? Natatawang tanong ni Zion. Don't steal my spotlight. Dadaldalin mo lang si Jade at mababaling sa'yo ang atensyon niya. Ibigay mo ng moment na to sa amin dalawa. Mag-serve ka ng food sa amin, yung bestsellers nyo. Ani Andre. Napakamot ng ulo ang pinsan nito. Pambihira ka talaga Ngayon nga lang kami mag-uusap ni Jade. Pasalamat ka, sinagip kita sa kabiguan. I owe you for that, but please give us privacy. Saka ka na makisali. Fine, ganyan ka na ngayon sa akin But honestly, you look better now. Have you moved on already, cousin? Pangiti-ngiti lang si Andre sabay taboy sa pinsan. Hindi naman maalis ang titig ni Jade kay Andre. Tama si Zion. Mas gumanda ang araw mo ngayon. Parang bumata ka kumpara nung unang kita ko sa'yo sa bar. Anya. Tumamis ang ngiti ni Andre nang mapatitig sa kanya.
Pare-pareho kayo ng sinasabi ng mga taong nakakaharap ko. Naniniwala na ako pero sa totoo lang, iba ang nararamdaman ko simula nang nakilala kita, Jade. Paanong iba? May pananabik niyang untag. Gumaan ang lahat sa akin. I mean, kahit may pressure sa trabaho at sitwasyon sa pamilya, parang hindi ko ramdam kasi nangingibabaw ang positive energy. I don't know exactly, but I think it's because of you. You gave me a new atmosphere that suddenly charged my sometimes toxic environment. Lumapad ang kanyang ngiti ng matanto na pareho na silang komportable sa isa't isa ng binata, pero hindi muna siya mag-a-assume na umiibig na ito sa kanya. Salamat naman at hindi ako nakadagdag sa stress mo. Of course not. Ikaw pa nga pumapawi sa stress ko, Jade. Aaminin ko na katulad ni Mommy, mabilis gumaan ang loob ko sa'yo, na para bang matagal na kitang kilala. It's not my nature to feel comfortable with someone I met unexpectedly. Hindi ko rin namalaya na magiging komportable ako sa setup natin. Feeling ko hindi na tayo umaarte. We're not acting, Jade. All of this happens naturally, and I enjoy it. Let's go with the flow and forget where we started. Matihim siyang tumitig sa binata. Unti-unti nag-a-assume na siya ng panghabang buhay na ang relasyon nila. Naudlot ang usapan nila nang dumating si Zion. Dala na ang pagkain nila. May kasama itong waiter na lalaki. Enjoy your meal, guys. Hindi ko na kayo aabalahin. Ani Zion. Kumuway pa ito habang paalis. Let's eat. Kanina pa ako nagugutom. Paanyaya ni Andre. Plated na ang pagkain pero may nakabudbud na dessert at extra appetizers. Ang dami ng food. Anya. Mahina ka bang kumain, Jade? Medyo. Mabilis kasi ako mabusog. Kaya pala ang slim mo. Daig mo pa ang mga models natin sa liit ng bewang mo. Bakit ayaw mo mag-model? Hindi ako confident rumampa eh. But you have a stunning figure. Hindi niya napigil ang kilig dahil sa panay na papuri ng kanyang boss. Bihira kasi siyang makatanggap ng ganoong compliment. Thank you pero okay na ako sa trabaho ko. Pabor din sa akin yan. At least alam ko sa simula pa lang na hindi ka mag-aambisyon ng mas mataas. To the point na kaya mong talikuran ng ibang bagay. May trauma ka na sa ex mo ah. Ngumiti lang ang binata at nag-focus sa pagkain. Biyernes ng umaga ay nagulat si Jade nang maisama sa launching ng bagong fashion designs ang 10 designs niya. Naging priority na siya ng team leader. Anong meron? Takang tanong niya kay Maxine na isa sa model na magrarampa ng designs niya. Isa ito sa close friends niya. Aware na ang lahat na fiancé ka ni Sir Andre, Jade. Deserve mo ng respect at more recognition. Ani Maxine. Sabay silang lumabas ng ladies' comfort room ng design department. Pero baka napilitan lang ang team leader namin dahil kay Andre. Napipilitan man o hindi, talaga namang angat sa lahat ang designs mo, girl. Insecure lang ang paboritong designers ng leader niyo at ayaw malamangan. Pasalamat siya, hindi siya pinalitan sa pwesto. Kinausap siya ni Sir Andre kahapon sa rehearsal studio at sinabing isama sa launching ang designs mo. Napabuga si Jade ng hangin at nagpaalam sa kaibigan. Nadaanan niya sa studio ang team leader nila. Naiilang na ito pero nagpasalamat pa rin siya. Pagkuhan ay nagtungo siya sa opisina ng presidente. Salamat at naayos mang animal niya sa design department, Sir Andre. Sabi niya kay Andre nang makapasok siya sa opisina nito. Nagsisir pa rin siya rito kapag nasa trabaho sila. I told you, I would put your designs on top. Deserve mo naman yun. Anito. Nakaupo ito sa harap ng lamesa pero gumagawa ng mini house model. Hindi naman siguro ako pagkakaisahan ng alagad ng team leader namin, ano? Mahina siyang tumawa. I warned her. Once she harms you, I will fire her and her friends. Ang lapit mo naman? I'm just protecting my property, Jade. Property? Tumikwas ang kilay niya. Nag-angato ng muka at ngumiti sa kanya. Yes, you're my property. And I'm territorial when it comes to my special someone. Uminig tuloy ang kanyang muka. Overacting na yan, baka maniwala na ako, bossing. Who told you I'm just acting? Tumikwas din ang isang kilay nito. Umiwas siya ng tingin sa binata nang uminit ang kanyang muka. So, anong gusto mong reward sa pagtulong sa akin? Pagkuha na sabi niya. Nothing. Gusto ko lang magkaroon ng mas mahabang oras na kasama ka. Tamang-tama, aalis na tayo bukas ng madaling araw papuntang Nueva Ecija.
Ready ka na ba? Oo naman, nakapag-impake na nga ako eh. Talaga? Nagulat pa siya, mas excited pa sa kanya si Andre. Maaga akong uuwi mamaya at matutulog. Gusto ko bago sumikat ang araw ay nasa probinsya na tayo. Gusto kong masaksihan ng sunrise sa lugar nyo. Lalo lamang siyang nasabik. Sige, maaga rin ako matutulog. Konting gamit lang naman ang dadalhin ko. Lumapit siya sa binata at pinanood ito habang binubuo ang maliit na bahay. Lunch break na, ano gusto mong kainin? Mag-order ako online. Pagkuha ni tanong niya. Ikaw ang bahala, mas gusto ko ang taste mo sa pagkain. Sige. Nagtipa siya sa cellphone at nag-order ng pagkain online. Sa bahay ka na kaya matulog, Jade, para hindi ka mahirapan. Anito, sa bahay niyo? Yes. Bigla siyang ginupo ng kaba nang maalala na wala ang mommy ni Andre sa bahay ng mga to. Nag-iisa ka ngayon sa bahay niyo, di ba? Kasi kasama ng mommy mo ang caregiver niya at isang katulong. Ano naman ang problema kung mag-isa ako? Wala naman. Don't worry, safe ka sa bahay. Hindi na lamang siya kumibo pero pumayag siya sa suhestyon ng binata na sa bahay nito matulog. Kinabukasan ay napaaga ang gising ni Jade dahil mababaw ang kanyang tulog. Sobrang ginaw rin sa guest room ng bahay ni na Andre. Nagising na rin ang binata at nakaligo na. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong nito nang magsalubong sila sa pasilyo ng second floor. 4 na oras lang ang naitulog ko. Anya. Matulog ka na lang ulit sa biyahe. Okay, maghahanda lang ako ng breakfast natin. Pumasok na siya sa kusina. Nakailang pasyal na siya roon sa bahay ng binata kaya kabisado na niya ang pasilidad. Sandwich lang at tiyang almusal ko. Magbaon ka na rin ng snack natin. Ani Andre. Sandwich lang rin ang kakainin ko at kape. May mabibili naman tayong food sa daan mamaya. That's good. Ituloy ko na lang tong sandwich. Tinulungan naman siya ng binata sa paggawa ng sandwich. Nadiskubre niya na masarap pala itong kasama sa pribadong buhay nito. Nang maihanda ang kailangan ay kaagad din silang umalis dula ng kotse ni Andre. Matulog ka muna, Jade. Ng binata habang nagmamaneho. Nagpatugtog pa ito ng romantic song. Nawala ang antok ko, nahawa ako sa energy mo. Sa bahay na ako matutulog pagdating natin. Anya. Ikaw ang bahala. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Naisip ko nga sa Martes na tayo bumalik ng Maynila. Ang tagal naman. Gusto kong masulit ang bakasyon. First time ko makapunta sa lugar nyo. Paano ang trabaho natin? Walang problema sa akin kasi naayos ko na dapat ayusin. Tatawagan ko na lang ang sekretary ko at siya na bahala sa leave mo. Ako rin naman ang masusunod eh. Walang maglalakas loob na tanggalin ka sa trabaho. Natawa siya. Masyado mo na akong ini-spoil ah. Ganito ka ba sa ex-girlfriend mo? Depende. Ang ugali ko kasi umaayon sa nature ng taong nakakasama ko. I feel something more special about you that I need to protect. Kasi may malaking benefits kang nakukuha sa akin. Not like that, Jade. Hindi ko alam kung bakit pero may napukaw sa pagkatao ko na hindi ko akalaing meron ako. Hindi ako ang tipo na pinapakita kung ano talaga ang gusto ko. Kung meron akong plano, basta ko na lang ginagawa once sigurado na ako. At ayaw ko ng maraming patalastas. Narealize ko rin kaya siguro minsan ay naiinis sa akin si Shane kasi pabigla-bigla ako kung magdesisyon. At minsan ay hindi kami magkaintindihan dahil magkaiba talaga kami ng point of view pagdating sa buhay. We have a lot of differences that set boundaries for us to be more compatible. Parang hinug sa pilit ang relasyon namin. At feeling ko maraming kulang. I can relate. Ganyan din ako sa ex ko. Hindi ko namamalaya na may mga desisyon na ako na hindi niya gusto. Maaaring nasakal siya ng sobra sa pagmamahal. O kaya ay masyado akong maluwag at naisip niya na wala akong pakialam kahit na ano ang gawin niya. Sobrang taas kasi ng expectations ko at trust sa kanya. To the point na nag-assume ako na wala na talagang magiging problema sa relasyon namin. Too much love and trust can ruin the passion of love. Dapat pala i-balance, no? Oo. At dapat parehong may effort at iisa ang goal. Kung magkaiba man ang goal, dapat supportive ang bawat isa. I agree. Nang lumingon siya sa bintana ay saktong nakatingin din to sa kanya. Do you believe in fate, Jade? Pagkuwan ay tanong nito nang ibalik sa kalsada ang paningin. Oo, pero minsan hindi. Siguro dahil sa previous relationship ko na masyado akong pinaasa sa forever. Nabulag ako ng salitang yon.
Tumawa siya ng pagak. But fate can be manipulated by our decisions. Only we can decide what we want in the future. Tama ka. Kaya sa ngayon ay sumasabay na lang ako sa agos ng buhay. Pero magiging maingat na ako sa bawat desisyon ko. Not until you met me. Sabay pa silang tumawa. I didn't consider you as my wrong decision, Andre. Ang totoo, ang laki ng ambag mo sa pag-grow ng isip ko. I'm more mature now. Really? Yup. Kaya gusto ko magpasalamat sa'yo. Para ako nagkaroon ng kaibigan na gagabay sa akin sa tamang landas. Hey, we're thinking the same way. Talaga ba? O baka naman pinapaasa mo lang ako Kinurot niya sa hita ang binata. Mahina lang naman. Napapiksi ito. I'm serious. Baka iniisip mo flirting tong ginagawa ko. Ang weird lang kasi. Sobrang seryoso mo at suplado sa harap ng ibang tao. Dahil hindi ka ibang tao, Jade. You're special. Seryoso na ito. Sige na, naniniwala na ako, boss. Humalukip-kip siya at pumikit. Take a nap first. Anito. Tumango siya. Kung kailan ginugupo na si Jade ng antok ay saka naman nanuot ang ginaw sa kanyang balat. Manipis na sweater lang ang suot niya. Maya-maya ay may makapal na telang sumaklob sa kanyang katawan. Nagmulat siya ng mga mata at natigilan ng mamalayang halos lumapat na ang mga labi ni Andre sa kanyang bibig. Nakahinto ang sasakyan. Giniginaw ka. Sabi nito habang inaayos ang makapal nitong jacket na itim sa kanyang katawan. Salamat. Nautal niyang wika nang sumikdo ang kanyang puso. Umupuri ng maayos ang binata. Palabas na tayo ng Maynila. Sabi nito. Alam mo na bang pupuntahan natin? Anya. Oo naman, nakaprogram sa GPS ko ang address mo at may guide na ako kung saan dadaan. Mag-ingat ka sa pagdadrive ha. Kung inaantok ka, ihinto mo muna. I'm fine, matulog ka na, magdadrive na ulit ako. Pumikit naman siya. Napahaba ang tulog ni Jade at nang magising siya ay nakahinto na ulit ang kotse. Nangalay ang mga paan niya at namanhid pa ang kaliwa. Are you okay? Tanong ni Andre nang mapansin siyang napadaing. Namanhid ang kaliwang binti ko. Reklamo niya. Bumaba pa ng kotse ang binata at binuksan ang pinto sa kanyang tabi. Nagulat siya nang hawakan nito ang mga paa niya at ipinatong sa isang hita nito. Relax lang, mawawala rin ang pamamanhid once nakadaloy ng maayos ang dugo sa ugat. Sabi nito. Minasahe pa nito ang kaliwang paa niya. Nang kumalma ang binti niya ay pinigil din niya ang binata. Okay na ako. Nasaan na tayo? Anya. Nasa bayan na tayo ng Nueva Ecija. May nadaanan akong bake shop kaya bumili ako ng pandesal at peanut butter. Yung bakery ba na may karinderya? Oo, at bumili na rin ako ng pansit sa maliit na bilao. Nasabik naman siya nang makita ang pagkain na nasa backseat. Nakakagutom naman ang amoy ng pansit. Uwi na tayo, malapit na tayo sa bahay. Anya. Bumalik naman sa harap ng manibela ang binata at nagmaneho. Sumisikat na ang araw pagdating nila sa bahay. Nasurpresa si Jade nang makita ang kanyang mga magulang na nakaabang sa gate na yari sa kawayan. Nag-text na siya sa ina at sinabing uuwi siya. Welcome home, anak! Bati ng kanyang ama na naunang lumapit sa kanya. Yumakap siya sa Ginoo. Lumapit din ang kanyang ina kaya isinama niya sa yakap. Sino ang kasama mo, anak? Tanong ni Lolita, ang kanyang ina. Good morning po. Bati naman ni Andre na bumaba na ng kotse. Nagulat siya nang magmano ang binata sa kanyang mga magulang. Ang pogi mo naman, iho. Ikaw ba ang bagong nobyo ng anak ko? Tanong ng ginang. Opo, actually matagal na kami magkaibigan ni Jade. Naunahan lang ako ng ex niya na manligaw. Ako po pala si Andre. Ani Andre. Napasugod siya sa binata at sikretong siniko ito sa tagiliran. Nakalimutan ata nito ang usapan nila. Talaga? Kung ganon, alam mo na walang kwenta ang ex-boyfriend ng anak ko. Sana pala ginalingan mo noon para ikaw ang nagwagi. Nagdusa lang ang anak ko sa ex niyang yun. Pumalatak na ang ginang. Oo nga naman, mukhang mas matino ka, iho. Ani Tony, ang tatay ni Jade. Napakamot ng ulo ang dalaga at hindi na naawat ang binata sa pakikihalubilo sa parents niya. Hindi na siya pinansin ng mag-asawa at excited na pinapasok ng bahay ang bisita. Pambihira talaga. Sabing friends lang ang pakilala sa parents ko eh. Dumadabog niyang usal habang papasok ng bahay. Siya na ang nagbitbit ng pagkaing pinamili ni Andre kanina.
Pagkatapos ng almusal ay ibinigay ni Jade sa ama ang perang dala upang ipantubo sa lupang sakahan nila. Saan galing tong malaking halagang perang to, anak? Manghang usisa ng Ginoo, nasa kwarto sila ng mga to. Malaki po ang kinita ko sa project namin at humiram na rin ako kay Andre. Pagsisinungaling niya. Teka, gaano mo ba kakilala si Andre? Obvious naman na mabait siya pero hindi mo pa siya dinala rito ni minsan katulad ng ibang mga kaibigan mo. Si Andre po ay may-ari ng fashion company na pinagtatrabahuhan namin ng friends ko. Huwag kayong mag-alala dahil malayong-malayo po si Andre sa ex ko. Sana lang ay mapanindigan ninyo ang relasyon niyo, anak. Magtiwala po kayo sa akin pa. O sige, salamat sa pera at sa wakas ay maitutuloy ko na rin ang pagsasaka sa lupain natin. Makakapagpahinga na rin ang mama mo sa paghahanap ng extra income. Yun po talaga ang gusto ko, makapagpahinga kayo ni mama. Huwag niyo na rin akong intindihin. Okay na okay ako. Naka-move on na rin po ako sa ex ko. Mukha ngang okay ka na, lalo kang gumanda, anak. Saglit niyang niyakap ang ama. Salamat po pa. O siya, mamalengke muna ako nang babaunin natin sa waterfalls mamaya. Pagkawan ay paalam ng Ginoo. Sige po. Pagkawan ay binalikan niya si Andre sa kusina kasama ang kanyang ina. Napangiti siya nang mapansing masaya ang binata habang kausap ang ginang. Anong ginagawa niyo? Tanong niya nang makalapit sa mga ito. Gustong masubukan ni Andre ang maglinis ng dilis para sa kilawin. Nabili niya ang sariwang dilis sa dumaang lalaki na naglalako ng isda. Ani Lolita. Sinilip naman niya ang ginagawa ng binata. Medyo malalaki ang dilis at inaalisan nito ng tinik. Alam mo bang ginagawa mo, Andre? Nagdududang tanong niya. Medyo mahirap pero gusto kong matutunan to. Kumakain ka ba ng kilawing dilis? Hindi pa ako nakatikim pero sabi ng mama mo masarap daw to. Sige lang, ipush mo yan. Ihahanda ko ang ibang kailangan natin kasi pupunta tayo ng waterfalls. Wow, may waterfalls dito? Excited nitong Saad. Oo, namalengke pa si Papa. Hintayin lang natin siya. Umidlip ka muna. Hindi na, babawi na lang ako ng tulog mamayang gabi. Ikaw ang bahala. Pumasok si Jade sa kanyang silid at nagbihis ng pambahay. Marami naman siyang naiwang damit doon. Pagdating ng kanyang ama ay bumiyahe na sila patungong waterfalls. May resort malapit sa waterfalls kaya doon nila iniwan ng sasakyan. Kaya mo bang maglakad, Andre Iho? Tanong ni Tony sa binata. Kayang-kaya po, mahilig din po ako sa mountain climbing. Nito, buhat-buhat nito ang cooler na pinaglagyan ng sariwang lamang dagat. Mabuti ka pa, hindi maarte. Mahigit kalahating oras din silang naglakad bago nakarating sa waterfalls. Konti pa lang ang tao at merong paupahang native cottage. Katuwang ni Jade si Andre na naghanda sa iihawing ulam. Baka gusto mo nang maligo, ako na bahala rito. Sabi niya sa binata. Mamaya na pagkatapos maluto ang ulam. Ani Andre pero panay ang sipat sa bumabagsak na tubig. Mabilis lang namang maluto ang seafood, kaya ko na to. Magkatawang silang nagpaningas ng uling sa grill na inarkila nila. Habang abala ay pinahira ni Andre ng uling ang kanyang pisngi. Hoy, huwag kang magulo. Angil niya. Tinawanan pa siya nito. You're cute, Jade. Cute ka riyan. Nilagyan din niya ng uling ang hituturo at ipinahid sa pisngi ng binata. Nauwi na sila sa harutan. Nakialam na ang papa niya. Maligo na kayong dalawa. Ako na mag-iihaw rito. Salamat pa. Anya sabay halik sa pisngi ng Ginoo. Kahuhubad pa lang niya ng pants ay binuhat na siya ni Andre. Napatili siya nang isinama siya nito sa pagtalon sa tubig. Baliw ka talaga! Singhal niya sa binata nang makaharap ito. Sorry, na-excite lang ako. Nakakatakot kang masabik, para kang bata ngayon lang nakaligo sa falls. Yeah, it's my first time. Let's swim. Hinila siya nito sa kanang kamay. Sabay silang lumangoy patungo sa bumabagsak na tubig. Sila pala ang naliligo roon. Huminto sila sa malapad na bato sa likuran ng bumabagsak na tubig. Nagulat siya nang buhatin siya ni Andre at pinaupo sa bato. Pumesto ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Andre, anong ginagawa mo? Kabadong bulalas niya. Tumayo pa ito kaya napako ang titig niya sa matipunong puso nito. Magandang magpicture dito. Sandali, kukunin ko ang phone ko. Nito. Nang umatras ito ay biglang nadulas at nahawakan siya sa kanang braso. Nahatak naman niya ito, ngunit napalakas kaya ito sumubsob sa kanya.
Napahiga rin siya sa bato, saktong dumagan ng binata at naglapat ang kanilang mga labi. "Jade! Andre!" Tawag ng kanyang ina. Tila siya lang ang nakarinig sa ginang at hindi na-distract si Andre. Kumilos pa ang mga labi nito habang magkatitigan ng kanilang mga mata. "Jade!" Tawag din ng papa niya. Naitulak na niya ang binata sa dibdib. "Nagtatawag si na mama at papa." Anya. Tumayo rin ito. "Sorry, dito ka lang, kukunin ko lang ang phone ko." Anito at lumisan. Lumublob naman siya sa tubig upang mapakalma ang mainit na pakiramdam. Maya-maya ay bumalik si Andre dala ang cellphone nito na binalot ng plastic. Nagpa-picture sila sa bawat sulok ng falls. "Mga anak, kain na muna tayo." Paanyaya ng kanyang ina. May 2 oras na rin silang nagtatampisaw sa tubig. Sabay na silang umahon at bumalik sa kanilang cottage. "Wow, ang daming food," ani Andre. Parang batang nasasabik, namilog ang mga mata. Napuno ng pagkain ng parehabang lamesa at puro seafood. Meron ding gulay at prutas. "Ginutom na ako kakasigaw." Anya pero hindi maalis ang tingin sa binata. "Me too, na-drain ang lakas ko kakabuhat sa'yo." "Bakit mo kasi ako binuhat? Kaya ko namang lumangoy mag-isa." "Baka kasi madulas ka lalo't maraming bato." "Nako, ikaw nga itong ilang beses nadulas eh." Tumahimik lang sila nang magsimulang magdasal ang kanyang ama. Pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang pagkain. "Nasaan pala ang kapatid mong lalaki, Jade?" Maya-maya ay usisa ni Andre. Nasa Cabanatuan City siya, doon siya nag-aaral ng college at umuupa ng boarding house. Hindi siya nakauwi ngayon kasi may special training sila. Criminology kasi ang kurso niya, graduating na. Anya. "I see. Magkakaroon na pala kayo ng polis sa pamilya." "Oo, at talagang pangarapin ng kapatid ko." "Sayang, hindi ko siya mamimit. Sana makadalo siya sa kasal natin." Nawiwindang na tumitig si Jade dito. Maging ang parents niya ay natulala. Kailan kayo kakasal, anak?" Tanong ng kanyang ina. Nasiko niya bigla sa braso ang binata. "Pinag-iisipan pa po namin ang petsa, ma." Mabilis nitong sagot. Nakikimama na rin ng magaling. Ginupo na siya ng kaba. "Huwag kayong magmadali, anak." Sabad naman ang kanyang ama. "Hindi ko naman po minamadali ang kasal. Si Jade pa rin po ang masusunod." Ani Andre. "Alam na ba ng parents mo ang desisyon ninyong kasal?" Tanong ni Lolita. "Alam na po ng mami ko. Wala na po akong tatay." "Ganun ba? Abisuhan niyo na lang kami kung may siguradong petsa na ang kasal niyo para makapaghanda kami." "Opo, kayo ang unang makakaalam." Hindi na nakasingit sa usapan si Jay dahil sa kaba. Napanatag lang siya ng banayad na pinisil ni Andre ang kanyang kamay at ngumiti sa kanya. Pagkatapos kumain ay bumalik sila sa batis pero nagkwentuhan na lang sa gilid. "Bakit sinabi mo pa sa parents ko tungkol sa kasal, Andre? Paano mo papapanindigan to?" Nababahalang tanong ni Jade. "Nagdududa ka pa rin ba sa akin, Jade?" "Hindi mo ako masisisi. Pareho tayong napasubo lang sa sitwasyong to. Kaya mahirap mag-invest ng seryosong relasyon." "I didn't please you to trust me right away, Jade. But at least try. Wala namang mawawala kung magseseryoso tayo." "May tiwala ako sa'yo pero hindi ko maiwasang matakot." "Hindi ako mangangako ng kung ano para mag-expect ka ng sobra. Pero hayaan mo ako mag-effort na patunayan ang sarili ko. I won't let you get hurt again. I promise that." Pumihit siya paharap dito pero sobrang lapit na nito kaya halos maglapat ang kanilang mga muka. Ganoon din ang paghuhurumentado ng kanyang puso. Hindi na talaga niya mapipigil ang daing ng puso para sa bagong pag-ibig. "Pasensya na, Andre. May trauma na kasi ako sa ex ko. Kasi kung ang matagal na relasyon ay nasisira, paano pa kaya ang bago lang? Natatakot na ako mag-invest ulit sa pagmamahal. Pero hindi rin naman natin ito mapipigilan. Alam ko magmamahal din ako ulit." "If ever you're ready to fall in love again, choose me, Jade." Tumitig siya sa mga mata nito at tila nagayuma at hindi na siya makaiwas. Lalo lamang nagwala ang kanyang puso. "I will." Tanging nawika niya. Lumapad ang ngiti ng binata at bigla siyang binuhat at dinala sa bumabagsak na tubig. Napatili siya. Sa loob ng 3 araw na pamamasyal sa probinsya ay lalong lumalim ang nararamdaman ni Jade kay Andre. Gumala pa sila sa ibang lugar bago bumalik ng Maynila. "Can you move into my house, Jade?" Tanong ni Andre nung makarating sila sa tinutuluyan niyang apartment. Hindi pa sila bumababa ng sasakyan. 11:00 na ng gabi. Hindi pa ako makapagdesisyon sa ngayon. Pagbalik na lang siguro ng mami mo."
Ang totoo, si Mami ang una nagpasya na patirahin ka sa bahay. Kailan ba uuwi ang mami mo? Next week after na ikatlong chemotherapy. Kumusta naman ang progress ng medication niya? Bumababa ng stage ng cancer ni Mami. Malaki ang posibilidad na makarecover siya. Salamat naman. Patuloy ko siyang ipagdadasal. Thank you for coming into my life, Jade. You made me realize a lot that I missed before. Seryoso siyang tumitig sa binata. Nagpapasalamat din ako sa iyo dahil ang daming naresolbang problema sa buhay ko. Hindi lang yun dahil sa pera, kundi sa emotional at mental aspect. Hindi ko namalayan na nakarecover na ako sa heartbreak. So why don't we proceed to a serious relationship? I think we're getting there. Napangiti siya. I can adjust anytime. Ang totoo, hindi ko namalayan na nagugustuhan na kita. Pero masyado pang maaga para manindigan. May hinihintay lang akong sign. Anong sign? Amis nitong tanong. Sa akin na lang yun. Good night, Andre. Lumapit siya rito at humalik sa pisngi nito. Tula lang nakatitig sa kanyang binata. Binibigyan mo ko ng rason para mapuyat, Jade. Nito paggawan. Natawa siya. Huwag ka mag-overthink. Sige na, mag-ingat ka pa uwi. Salamat din sa unforgettable moment with your family. Naranasan ko ulit magkaroon ng ama. Sobrang saya rin ng parents ko. Binuksan na niya ang pinto ng kotse at bumaba bitbit ang malaking eco bag. Kumaway lang ang binata. Hinintay siya nitong makapasok sa gusali bago ito lumisan. Isang linggo ang lumipas. Nakauwi na ang mommy ni Andre kaya obligado bumisita si Jade sa bahay ng mga to. Mula opisina ay sumabay siya kay Andre pa uwi. Kamusta po kayo, mommy? Tanong ni Jade sa ginang nang maabutan niya sa lobby. Kalbo na ito pero may iilang buhok ng patubo. Heto, sa awa ng Diyos ay bumababa na ang stage ng cancer ko. 3 na ang doktor ko at talagang tinutukan nila ako. Next week ulit ako babalik sa US pero gusto ko muna kayong kausapin ni Andre, iha. Nito. Nabaling ang atensyon niya sa binata na kabababa lamang ng hagdanan. Ano pong sasabihin niyo, Mommy? Tanong ni Andre nang makalapit. Naisip ko kasi na samahan ako ni Jade sa US next week. Doon na rin kayo magpakasal. Pwede rin naman kayong magpakasal ulit dito. Wika ng ginang. Why so rush, Mom? Mag-focus na muna kayo sa pagpapagamot niyo. Ikaw naman ang nagsabi na ikakasal ka habang nagagamot ako para lalong lumakas ang loob ko, anak. Napasulyap si Jade sa binata na nakatitig sa cellphone nito. Nagduda siya sa reaksyon nito lalo't nabanggit nito na nasa Pilipinas ang ex-girlfriend nito. Makapaghihintay ang kasal, Mom. Once okay ka na, saka tayo mag-focus sa future ko. Maya-maya ay sabi ni Andre. Hindi na ako makapaghintay, anak. Gusto ko ako mag-design sa wedding gown ni Jade. Ani Valeria. Mom, don't expect too much. Bakit dinidelay mo pa ang kasal? Nangako ka sa akin na once nakaupo ka na bilang CEO at presidente ng kumpanya, magpapakasal ka kaagad. Huwag mong idahilan ng sakit ko kasi kaya ko naman to. Naglihim lang ako noon kasi ayaw ko mag-alala ka. Pero ngayon, mas panatag na ako kasi pinakilala mo sa akin si Jade. Nagbangayan na ang mag-ina kaya namagitan si Jade. Mommy, wag po kayo mag-alala. Tutuparin pa rin ni Andre ang pangako niya sa inyo. Iniisip lang niya ang kalusugan niyo. Hindi naman po kasi magandang magpakasal kami habang kayo nagsasuffer sa sakit niyo. Anya. Kumalma rin si Valeria. Sige, pero wag na ninyong paabutin ng ilang buwan pa ang kasal, ha? Anito. Sinipat niya si Andre. Abala na ulit to sa cellphone. Opo, Mami. Sagot na lamang niya. Nilapitan niya si Andre pero bigla itong nagpaalam. Dito ka lang muna, Jade. Babalik lang ako sa office at may kakausaping tao. Dito tayo mag-dinner, okay? Anito. Humalik pa ito sa kanyang pisngi bago lumisan. Napaluklok na lamang siya sa couch at bumuntong hininga. Dahil late na nakauwi si Andre ay nauna nang kumain si Jade kasama ang ina nito. Doon na rin siya natulog. Kinabukasan ay sumabay siya kay Andre papasok ng opisina at pansin niya na masaya ang binata. May nangyari ba, Andre? Ba't ang saya mo ata? Usisa niya. Tungkol sa proposal ng kumpanya na makapasok sa international fashion events. May chance na makilala worldwide ang fashion wares natin. Batid nito. Talaga? Kasama kaya ang designs ko? Oo naman. Pero next week ay pupunta akong Dubai para sa contract signing with our business partner. Gusto sana kitang isama. Hindi ako pwede kasi may collaboration project ako sa beauty pageant. Isa ako sa designers ng damit na isusuot ng mga kandidata.
That's good for you. Congrats. Thanks. Pagdating sa kumpanya ay naghiwalay na sila ni Andre. Nagkasabay sila ni Hazel na pumasok sa design department office. Girl, may chika ako. Eksaheradong bungad nito. Ano yon? Tungkol sa jowa mo. Si Andre? Yes. Aware ka ba na bumalik na si Shane, ang ex niya? Napahinto siya at hinarap ang kaibigan. Nabanggit nga sa akin ni Andre pero hindi naman sinabing nakita sila. Nakita ko sila kahapon ni Sir Andre, sabay silang lumabas sa opisina. Mukhang okay na sila. Ang saya pa nga ni boss eh. Ginupo ng kirot ang puso ni Jade. It makes sense kung bakit hindi dumating sa dinner nila ang binata. Maaaring kasama nito si Shane. Napaparanoid na siya. Sigurado ka ba, Hazel? Nanlulumong saan niya. Oo, pero mas mainam pa rin kausapin mo si Sir Andre. Baka mamaya niya nagkabalikan na pala sila ng ex niya at naghihintay lang ng tiyempo na sabihin sa'yo. Sinasabi ko to kasi concern ako bilang kaibigan mo. May tiwala siya sa instinct ng kanyang kaibigan dahil ito rin ang unang nagduda sa ex-boyfriend niya. Huwag mo akong alalahanin, kaya ko na ang sarili ko. Sabi niya, pilit na pinakakalma ang emosyon. Okay, sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ha. Tumango siya. 3 gabi nang natutulog sa bahay ni na Andre si Jade. Pero magkasunod na gabi ring hindi sila nagkakasama ng binata sa hapunan. Palagi itong late kung umuwi. Dahilan nag-overtime sa opisina. Kinabukasan na ihinatid nila sa airport ang mami nito. Balitaan niyo ako kung may petsa na ang kasal, okay? Ire-ready ko na ang wedding gown ni Jade. Habili ng ginang. Niyakapan ni Andre ang ina at may ibinulong na nagpa-excite sa ginang. Ingat ma'am, huwag niyo kaming masyadong isipin. Anito. Oo na. Huwag ka rin masyadong pakapagod sa trabaho, anak. Bigyan mo lagi ng time si Jane. Opo. Humanik lang siya sa pisngi ng ginang at hindi na niya alam kung paano maging komportable. Let's go to the office, Jade. Paanyaya ng binata nang makaalis ang ina ng binata. Mauna ka na, may meeting ako ngayong kasama ang management ng beauty pageant. Anya. What about lunch? Hindi ko sigurado kung makakaabot ako. Sayang, may sasabihin pa naman akong importante. Lalo lamang siyang ginupo ng kaba. Mukhang busy ka, mas mabuting limitahan muna natin ang pagkikita sa office para walang distraction. Mapapadalas din ang project ko sa labas this week. You've never been distracting me, Jade. Matabang siyang umiti. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Anya. Ihatid na kita. Wag na, magta-taxi na lang ako. Okay, see you later. Tumango lang si Jade pero pasimpleng sinundan ng tingin ang binata habang patungo sa parking lot. May tumawag sa cellphone nito na kaagad nitong sinagot. Hello Shane, nasan ka? Dinig niyang anito sa caller. Napakubli siya sa gilid ng nakaparadang kotse malapit dito. Kausap nito si Shane. Sige, pupuntahan kita. Narito ako sa airport kaya mabilis lang ako makakarating. Sabi nito. Lumulan na ito ng kotse. Nagmadali naman si Jade na pumara ng taxi at pinusundan si Andre. Huminto ang kotse nito sa isang restaurant. Bumaba rin siya at sinundan pa rin ng binata. Ngunit napahinto siya ng mamataang sinalubong ni Shane sa lobby ang binata. Kumubuli si Jade. Are you alone? Dinig ulit niyang tanong ng babae kay Andre. Yes, papunta na sana ako sa office. So, nakausap mo na ba si Jade? Hindi pa. Busy pa siya at baka makaapekto sa trabaho niya sasabihin ko. Okay lang, makapaghihintay naman ako. Pero dapat makausap mo na siya bago tayo pumuntang Dubai. Hindi ako aalis na hindi ka kasama, Andre. Mababaliwala ang pag-uwi ko rito. Sure, kakausapin ko siya. Let's go? Yaya ng babae. Hindi lang nito papasok ng silid si Andre. Unti-unti namang nanuot ang kirot sa puso ni Jade habang nagsisink in sa kanyang kokote ang narinig na conversation ni na Andre at Shane. Iginiit niya na nagkabalikan na ang dalawa at naghihintay lang ng tiyempo na kausapin siya. Umalis na lamang siya lulan ng taxi ngunit hindi naawat ang paglaya ng kanyang mga luha. Nagtataka naman si Andre kung bakit hindi pa bumabalik sa kumpanya niya si Jade. Where's Jade? Tanong niya kay Hazel na kaibigan ng dalaga. Pinuntahan pa niya ito sa design department office. Hindi pa po siya pumupunta rito, sir. Dumiretso po siya sa opisina ng pageant organization office pagkatapos na ihatid si chairwoman sa airport. Tura ng babae. She's not answering my calls. 4:00 na, baka umuwi na po siya. Wala naman siyang chat sa akin. Can you call her for me? Sige po, wait lang, sir.
Nagdial naman sa cellphone nito ang babae. Hindi na siya mapakali at sinubukan ding tawagan ulit ang dalaga. Wala pa rin itong sagot. Sir, hindi sumasagot si Jade sa tawag ko. Pagkuwan ay sabi ni Hazel. Salamat. Pupuntahan ko na lang siya sa apartment niyo. Mas mainam nga po, sir. Kaagad din siyang umalis at nagmaneho ng kotse patungo sa apartment na tinutuluyan ni Jade. Pagdating niya ay may kararating ding taxi at bumaba si Jade. May kasamang lalaki. Jade, saan ka galing? Tanong niya nang makalapit sa dalaga. Oh, hi boss. Bakit narito ka ha? Akala ko ba naghahanda ka papuntang Dubai kasama si Shane? Nito, baka sa tinigang kalasingan. Are you drunk? Akmang lalapitan niya ito ngunit itinulak siya sa dibdib. Itinulak din siya ng lalaking kasama nito. Huwag mo muna siyang lapitan. Obvious naman na ikaw ang sanhi ng sama ng loob ni Jade. Sabi ng lalaki. What? Anong sama ng loob? I'm her fiancé. Sino ka ba? Anya. I see. Ikaw ang dahilan kaya bumalik siya sa barko. Pumupunta lang naman siya ron tuwing may mabigat na problema. Kaibigan pala niya ako. Pinsan ng ex-boyfriend niya. Please lang, wag mo sundan ang ginawa ng pinsan ko kay Jade. Nawindang siya at naguguluhan. Wait, I'm not betraying her. Let us talk, Jade. Please. Sama niya sa dalaga. Hindi mo ba nakikita? Ayaw kanyang makausap. Nang itulak siya ulit ng lalaki ay itinulak din niya ito. Hindi siya pumayag na mahawakan ito ang kanyang nobya. Stay away from her. I can manage her. Asik niya. Nasalo ng bisig niya ang dalaga na nawalan ng balanse. Nagparaya rin ang lalaki. Okay, bago kayo pagkatiwala sa iyong kaibigan ko, gusto ko munang matiyak na mapagkakatiwalaan ka. I'll call Hazel. Sabi nito, mabilis itong nagbukas ng video call kay Hazel. Nang makumpirma ni Hazel na safe sa kanya si Jade, pumayag din ang lalaki na nagpakilalang si Dave. Mukha lang itong makisig pero bisexual pala. Sige na, iuwi mo na si Jade pero once napahamak siya, lagot ka sa akin. Sabi nito, inabot nito sa kanya ang shoulder bag ng dalaga. Trust me. Anya. Umalis din ang lalaki. Isinakay naman niya sa kanyang kotse si Jade at iniuwi sa kanyang bahay. Pagdating sa kanyang bahay ay binuhat niya ang dalaga at ipinasok sa kanyang kwarto. Inilublob niya ang katawan nito sa bathtub ng banyo. Ano ba? Sigaw nito, naglulupasay. Inahon din niya ito at hinubaran. Pagkuwan ay binanlawan niya ito sa shower. Nahimasmasan din to. Mag-uusap tayo kapag nasa wisyo ka na, Jade. Sabi niya. Nabasa na rin siya kaya naghubad siya ng damit. Lumuluhang tumitig sa kanya ang dalaga habang yakap ang sarili. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako nagkakaganito? Anito. Bakit nga ba? Kasi mahal kita, Andre. Nasaktan ako na makitang okay na kayo ni Shane. Sinundan kita kanina at narinig ko ang pag-uusap niyo. Kaya pala sobrang busy mo. Kaya pala dinidelay mo ang kasal natin kasi bumalik na ang ex mo. Ngayon, pwede mo na akong kausapin at sabihin ang plano mo. Hindi ako tututol kung babalikan mo si Shane. Matatanggap ko rin na isa lang akong temporary substitute fiancé mo. Yun lang naman nakasayo eh. Ang tanga ko na umasa ako na pwede tayong maging totoo. Napasentido si Andre. You misunderstood the situation, Jade. I'm sorry if I didn't give you an update. Kasi gusto kitang sorpresahin. Depensa niya. Sorpresahin? Well, I was surprised. Tumawa pa ito pero puno ng sarkasmo. You're free now, Andre. Hindi na kita pahihirapan pa. Ako na magsasabi sa mami mo na hindi matutuloy ang kasal natin. Uminit na ang bumbunan niya, pero nanaig ang kanyang takot na baka gawin nga ni Jade ang sinabi nito. Tumigil ka na! Asik niya. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at niyugyog. Oo, talagang titigil na ako. Hindi na ako magmamahal pa ulit. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Sigaw nito. Hindi na niya ito kinausap. Sa halip ay siniil niya ito ng halik sa mga labi. Akala niya ipipiglas ito kaya ginapos niya ito ng bisig pero bigla itong tumugon sa kanyang halik na naging dahilan at nauwi sila sa maalab na pagniniig. Dinamdam ni Jade ang pananakit ng buong katawan nang magising siya kinabukasan. Namulatan niya si Andre na nakahiga patagilid sa tabi niya. Nakatitig sa kanya. Good morning, sweetheart. Nakangiting bati nito. Anong ginawa mo? Nanlalaki ang mga matang tanong niya nang mapansing pareho silang hubad sa ilalim ng kumot. Hindi mo ba maalala? Napabalikwa siya ng upo nang maalala ang kaganapan kagabi. Pwisit ka.
Asik niya sabay palo ng kamay sa dibdib ng binata. Humagigig pa ito. Sorry na, bakit ba nagagalit ka? You're aggressive last night at hindi ako naniniwalang masama ang loob mo. Namaywang siya ngunit kagad ding tinakpan ng kumot ang na-expose niyang dibdib. Magpaliwanag ka nga sa akin, Andre. Ano yung pinagagawa niyo ni Shane? Umupo na rin ito. Matagal na kaming nagkaroon ng closure ni Shane. The time na nag-reply siya sa chat ko at sinabing hiwalay na kami. After 2 weeks tumawag siya sa akin. She tried to ask for a second chance but I refused. Noong time na yun kasi na-realize ko na gusto na kita. Tumawag ulit si Shane at sinabi na okay na siya at tanggap na ang desisyon ko. Nagkaroon din kami ng maayos na breakup. Paliwanag nito. Bakit bumalik si Shane? Nakita kayo ni Hazel sa opisina. Kaya balik ka umuwi dahil kasama mo siya? No, hindi pa kami nakita sa labas na kami lang. Ano? At bakit parang okay na kayo? Of course, we're still friends. Nabanggit kita sa kanya at aware siya sa relasyon natin. Sinabi ko na mahal kita kaya gusto kitang pakasalan. Umuwi si Shane dahil ang kumpanya nila sa Dubai ay isa sa business partners ng kumpanya natin na nagustuhan ng designs mo. Si Shane ang pinapunta ng boss niya rito para magbigay ng proposal sa'yo. Niligawan siya ng boss niya at sila na ngayon. Kaya parte na siya ng business. Itong business offer nilang sorpresa ko sa'yo na sasabihin ko dapat. Kasi magkakaroon ka na ng international fashion design project. Kailangan kasama ako ni Shane papuntang Dubai kasi promise niya yun sa boyfriend niya. At na kasi silang makapirma ako sa kontrata at masimulan ng collaboration project. Kaya nga tinanong kita kung gusto mong sumama para sana doon ko na i-reveal ang sorpresa ko. Kahapon nakipagkita ako kay Shane kasi minamadali niya ako na makilala ang kapatid ng boyfriend niya na in charge sa mga fashion events. Promise, hindi ako nakipagkita kay Shane na kami lang dalawa. Nung pumunta siya sa office ko, kasama namin sa meeting ang pinsan ni Mommy na in charge sa international fashion marketing. We just talked about business, nothing else. Sinabi ko naman sa'yo na inatupag ko ang magkasunod na project sa construction company ko. Kaya palagi akong late umuwi. Sorry na. Nilamon siya ng guilt. Napayakap siya kay Andre at humagulgol sa dibdib nito. Sorry din. Nagpadala kagad ako sa emosyon ko. Akala ko mabibigo na naman ako sa pag-ibig. Anya. Tama na. Sorry rin kasi nakalimutan kong pwede kang masaktan sa sorpresa ko. Dapat pala sinabi ko nilang sa'yo ng maayos. Nag-angat siya ng muka. Hindi baling wala ng sorpresa kung masasaktan lang din ako. Natawa ito. Sige, hindi na. Mag-move on na tayo. Pero salamat talaga sa sorpresa mo, Andre. Sobrang saya ko. Pangarap ko na makilala sa buong mundo ang designs ko. So can you go with me to sign the collaboration project contract? Ipapaayos ko agad ang mga dokumento mo. Paulit-ulit siyang tumango. Isasama na ako. Hindi talaga ako nagkamaling mahalin ka, Andre. Masaya rin ako na nakilala ka, Jade. Pagkatapos ng appointment natin sa Dubai, puntahan natin si Mommy sa US. Sige, okay pa naman ang passport ko. Nang magkasundo ay sabay na silang naligo. Pagkatapos ng business trip sa Dubai na maganda ang resulta ay tumuloy rin sila sa New York. Doon na sila nagpakasal at pumayag ang parents niya. Tuluyan na rin nakaka-recover ang mommy ni Andre sa breast cancer. Congrats sa inyo. Mag-aabang na ako sa parating kong mga apo. Excited na sabi ni Valeria. Kasalukuyang nagsasalo sila sa masasarap na pagkain. Sa hotel na sila tumuloy pagkatapos ng seremonya ng kasal sa New York. Mabilis lang naman ang naging proseso ng kasal nila. Hindi kamukha sa Pinas na nakaka-stress ang requirement sa kasal. Ang advance niyo namang mag-isip, Mommy. Kakakasal lang po namin ni Mrs. Angal ni Andre. At mga apo talaga. Ani Jane. Siyempre, mas maraming bata, mas masaya. Wika ng ginang. Pumiksi naman si Jade ng banayad na pinisil ni Andre ang kanyang hita at inilapit ang bibig sa kanyang tenga. Naalala ko, nauna na pala ang honeymoon natin. Let's work for my mom's grandchild. Bulong nito. Nasiko niya sa braso ang asawa. Maghinay-hinay ka nga. Magpahinga muna tayo bago ang totoong honeymoon natin. Anya. Sure, wifey. Habang narito tayo sa US, sipagan natin para saktong pag-uwi ng Pinas, may laman ng sinapupunan mo. Natawa siya. Oo na. Basta ba aalagaan mo ko? Oo naman. Mahal kita eh. Mahal din kita, sweetheart. Nang halikan siya nito ay kaagad siyang tumugon. Lumalalim na ang halikan nila nang tumikim si Valeria. Mamaya na kayo maghalikan. Kain muna para may lakas kayo sa pagbuo ng apo ko.
Sabi ng ginang na nanunudyo. Sabay pa silang tumawa. Habang masaya silang sabay-sabay kumakain, lihim na nagbulungan muli ang mag-asawa. Kung hindi ako pumayag sa dare na yun noon, bulong ni Jade. E di wala tayong forever. Dugtong ni Andre sabay kinit sa asawa. Masaya lang silang pinanonood ng ina nito. Isang buwan nang lumipas ay nagpakasal din sila ulit sa simbahan na ginanap sa Nueva Ecija dahil yun ang kahilingan ng parents ni Jade. Kaagad ding nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Hindi na nila kailanman ikinuwento sa mga magulang nila ang tunay na simula ng kanilang pag-ibig. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil may mga simula talagang hindi na kailangang balikan. Lalo na kung ang ngayon ay mas mahalaga kaysa sa kung paano nagsimula ang lahat. Ang mahalaga, pinipili nila ang isa't isa araw-araw. Mula sa isang lasing na halik, naging pamilya sila. Mula sa biro, naging totoo ang pagmamahalan. At sa mundong puno ng what-ifs, sila ang nagpatunay na minsan, ang mga aksidenteng desisyon, siya palang tunay na itinadhana. Some love stories doesn't begin in magic. Some begin with a mess, and still ends with meaning. Because sometimes, the biggest mistakes are really just the best beginnings in disguise. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.